Habang si Robin Padilla ay naging isa sa mga pinaka-vocal na personalidad sa politika matapos maging senador, ilan sa kanyang mga kamag-anak sa entertainment industry ay mayroon ding kanya-kanyang political beliefs at personal convictions. The Philippine Showbiz List presents mga artista na kamag-anak ni Robin Padilla at ang kanilang political beliefs. Daniel Padilla. Kilala si Daniel, pamangkin ni Robin, sa pagkakaroon ng malinaw at malayang paninindigan pagdating sa politika. Hayagan siyang sumuporta kay dating VP Leni Robredo sa kanyang kandidatura noong 2016 at 2022 presidential elections. Matatandaan na noong 2022 elections, naging usap-usapan ang magkaibang panig nila ng kanyang ina na si Carla Estrada. Habang si Daniel ay para kay Leni, si Carla naman ay hayagang nangampanya para sa tambalan ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Ayon kay Carla, iginagalang ng bawat isa ang kanya-kanyang politikal na paniniwala ng walang hidwaan. Romel Padilla. Si Romel ay may malalim na ugat sa local government at nananatiling isa sa pinakamalapit na kaalyado ni Robin pagdating sa ideolohiya. Siya ay kilalang taga-suporta ng mga polisiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at opisyal na miyembro ng partidong PDP Laban. Noong eleksyon 2022, sinuportahan niya ang unity team ni Bongbong at Sara. Kapareho ni Robin, naniniwala siya na ang federalism ang susi upang mapabilis ang paglago ng bansa. Nagsilbi siyang provincial board member ng unang distrito ng Nueva Ecija noong 2007 at muli noong 2016. Kylie Padilla. Sa mga nakaraang panayam, inamin ni Kylie na ang politika ay isa sa mga sensitive subjects sa kanilang pamilya. Hayagang sinabi ni Kylie na nag-aaway o nagkakaroon sila ng debate ni Robin dahil magkaiba ang kanilang paniniwala. Bilang isang independent actress, hindi niya basta-basta tinatanggap ang mga tradisyonal na pananaw na nakagisna ng ama. Ang mga advokasya ni Kylie ay nakatutok sa women empowerment, karapatan ng mga ina at mental health. Nang umugong naman ang mga balita ukol sa posibleng pagtakbo ni Robin bilang Vice President sa darating na halalan sa 2028, nagdulot ng reaksyon ang naging biro ni Kylie na aalis siya sa Pilipinas kung mangyayari ito. Agad naman niyang nilinaw na ang kanyang reaksyon ay nag-udyok lamang ng personal na hangarin na magkaroon ng mas tahimik na buhay para sa kanyang pamilya. At hindi ito pagkontra sa kakayahan ng kanyang ama. Binigyang diin niya na nagtitiwala siya sa mga desisyon at kakayahan ng ama pagdating sa paglilingkod sa bayan. Bibi Gandang Hari. Si Bibi ay aktibo sa tinatawag na politics of identity mula nang mag-out siya noong 2006 at ganap na mag-transition noong 2009. Madalas niyang gamitin ang kanyang boses para tuligsain ang diskriminasyon sa lipunan. Ang kanyang mga pananaw sa karapatang pantao at gender equality ay naiiba sa posisyon ng kanyang kapatid na si Robin na mas kilala sa mga konserbatibong pananaw at advokasya tulad ng federalism at traditional values sa politika ng bansa. Jaja Padilla. Si Jaja Padilla ay karaniwang nananatiling tahimik pagdating sa partisan politics at bihirang hayagang mag-endorso ng mga kandidato sa national elections. Gayunpaman, isa siya sa mga naging vocal supporters ng ABS-CBN noong kasagsagan ng franchise renewal crisis nito. Karil. Si Karil ay mas kilala sa kanyang diplomatiko ngunit matatag na tindig na nakatutok sa reforma, edukasyon ng mga botante at civil rights. Naniniwala siya sa obligasyon ng mga tatakbong pinuno na humarap sa mga pampublikong debate. Aniya, karapatan ng mga botante na marinig ang laman ng utak ng mga politiko higit sa kanilang mga patalastas. Hindi aniya dapat umasa ang publiko sa endorsements ng celebrities o ibang public figures, kundi gumamit ng sariling pagsusuri at pag-iisip. Kahit pa may mga pagkakataong nakararanas siya ng pambabatikos mula sa ilang netizens dahil sa pagtangging maging agresibong, partisan o hayagang mag-endorso ng partikular na politiko, pinapanatili ni Karil ang kanyang kalmado at objective position. Bella Padilla. Bilang pamangkin ni Robin sa maternal side, hayagang ipinahayag ni Bella ang kanyang salungat na pananaw sa kanyang tito. Sa panayam niya kay Karen Davila noong 2025, sinabi niyang hindi siya sumasang-ayon sa 99% ng mga paniniwala ni Robin. Ipinaliwanag niyang malaki ang epekto ng relihiyon sa kanilang pagkakaiba dahil Muslim si Robin habang Jehovah's Witness naman siya. Dagdag pa niya,
Hindi niya gusto ang mga taong pumapasok sa gobyerno nang walang sapat na kaalaman sa basic governance. Kamakailan, naging usap-usapan online ang pahayag ni Bella sa X matapos siyang questionin ng netizens tungkol sa kanyang pananahimik kay Robin habang binabatikos ang ibang politiko. Inakusahan pa siya ang dahilan kung bakit naisama si Robin sa seryeng Blood vs. Duty, ngunit nilinaw niyang wala siyang kapangyarihang magdagdag o magtanggal ng artista sa proyekto. Ipinaliwanag din ni Bella na kahit magkamag-anak sila ni Robin, magkaiba sila ng ideolohiya at political beliefs. Bagamat mabait umano si Robin sa kanya at sa kanyang pamilya kaya nananatili siyang grateful at may respeto rito. Sinabi niyang bihira na silang magkita lalo na nang pumasok ito sa politika. Iginiit din niyang independent ang kanyang sariling paniniwala, career at personal na desisyon. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!